Malinggulo ang pinasok ang tunay na dahilan sa biglaang pag-alis ni Jamie Malonzo sa Japan. Mga ka-hoops, isang malaking tanong ang gumugulo sa isipan ng marami. Bakit kaya biglang natapos ang Japan journey ni Jamie Malonzo? Isang PBA star at Gilas player na paalis sa Japan B-League pagkatapos ng 5 laro lamang. Ang sagot, ayon sa mga insiders, ay hindi simple. Ito ay isang kombinasyon ng maraming bagay, pisikal, mental, at ang matinding realidad ng professional basketball abroad. Ayon sa isang source, posibleng hindi lamang pisikal na kondisyon ang problema. Maaring siya ay mentally unprepared. Isipin nyo, ilang taon din siyang dumanas ng mga pagsubok mula sa boxing niya sa fast food hanggang sa malubhang injury na nagpahinga siya ng 9 na buwan. Ang pangalawang teorya mula sa isang agent, bad fit. Ibig sabihin, hindi nagmatch ang sistema ng Kyoto Hanaris sa laro ni Jamie. At dahil star player, kuno siya sa Pinas, maaring hindi niya na-take ng maayos ang pagiging bench or role player. Posibleng nagpakita siya ng negatibong reaksyon sa practice, kaya nagdesisyon ng team na palitan na lang siya. Ito ay isang malupit na paalala sa mga PBA players na gustong pumunta abroad. It's a jungle out there. Hindi ito biro. At kung hindi ka handa, kakainin o lalamunin ka ng sistema. Teka, mabilis lang to, promise. Quick trivia muna. At ngayon, ang ating trivia of the day. Alam nyo ba na nung mga nakaraang taon, kung may 2-year contract ka sa Japan B-League, bayad sa iyo ang buong 2 years kahit ma-release ka? Ngayon, hindi na. Ngayon, halos lahat ng kontrata ay may buyout clause. So hindi na kailangang bayaran ng Japanese teams ang buong halaga na $20,000 per buwan. Ayon sa isang FIBA agent, ang mga players tulad ni Jamie Malonzo ay karaniwang nakakatanggap ng hanggang 3 buwang sweldo bilang severance pay habang naghahanap ng bagong team. Kumita pa rin siya, pero hindi na yung buong 2 taong kontrata na iniisip ng marami. Ngunit, mga ka-hoops, huwag nating pagtawanan si Jamie Malonzo sa outcome ng Japan B-League career niya. Sa halip, dapat natin siyang bigyan ng admiration at suportahan. Bakit? Dahil nilabanan niya ang takot at lumabas siya sa kanyang comfort zone. Sumubok siya ng bagong bagay para mapabuti ang kanyang sarili bilang player at tao. Ang pag-terminate sa contract niya sa Kyoto Hanaris ay hindi isang pagkabigo. Ito ay isang aral na magiging sandata niya sa kanyang pagbabalik. Ang konsensus ng mga eksperto, magaling si Jamie at karapat-dapat maging Asian import. Kailangan lang niya ng tamang conditioning, tamang sistema at tamang coach. Narito ang aking analysis, mga ka-hoops. Ang karanasang ito ni Jamie ay parang isang matinding training camp sa buhay. Maaari siyang bumalik sa PBA kung malift ang kanyang ban, isang malaking realization at welcome back ang kanyang mararanasan. O kaya naman, maghintay siya at humanap ng bagong opportunity sa ibang bansa na mas babagay sa kanyang style of play. Ang mahalaga, hindi pa siya sumusuko. At dapat, hindi rin sumuko ang ating suporta para sa kanya. Kaya mga ka-hoops, sa tingin nyo, ano na dapat ang next step ni Jamie Malonzo sa kanyang basketball career? Dapat ba siyang mag-try bumalik sa PBA? O subukan ulit mag-ibang liga sa abroad? I-comment nyo ang inyong payo at suporta para kay Jamie. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-ring ang bell para sa mas maraming kwento ng Pinoy Basketball Pride. Better late than never, mga ka-hoops.